kailangan ganoon din po tayo kasi pag mga kapatid, para madalid din naman po natin sa heaven. Okay, yung mga kaluluwa na wala pa doon sa ating Panginoon. And syempre dito sa earth, mahalaga rin po yung ating mga kaluluwa. Kasi dito po sa earth na ginagalawan po natin, ito po yung ating parang way para mas madala po natin po sila sa Panginoon. Na hanggat andito pa po sila sa earth, ay meron po silang chance para makilala yung ating Panginoon. So since bawat isa po sa atin dito ay kilala naman po si Lord, and I hope magamit po tayo ng Panginoon para sila rin po ay madala rin po natin sa ating Panginoon. So bakit po ba yung ating kaluluwa o yung kaluluwa ay mahalaga po sa ating Panginoon? Sabi po dito, sa next slide po natin, why our soul is so precious to God? Una po, because this is the only thing that valuable to God. Kasi po, from very beginning sa mga nilikha po ng ating Panginoon, tayo po yung pinakang special. Tayo pong pinakang mahalaga. Okay, siyempre hindi po natin iniisantabi na lahat naman ng creation ni Lord importante sa kanya. Yung kalikasan, even yung mga hayop, mga animals, importante kay Lord po yan. Pero the most valuable to God, walang iba kundi tayo mga tao. Kaya ganoon na lamang po yung pagnanais ng Panginoon na magamit niya po yung bawat lingkod po niya para mas makapagdala po tayo ng kaluluwa sa harapan po ng ating Panginoon. Pangalawa, because we are created by His hand. Kasi hinulma tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. So ganun tayo ka-special kay Lord. Kaya nga po pag tinignan po natin, the rest ng creation ni God, it is created by His Word sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero pagdating po sa ating mga tao, ay we are created by His Word and by His hand. Kinimitan po tayo ng creation sa pamamagitan ng kamay ng ating Panginoon. And very special po yun para sa ating Panginoon kasi hinulma niya tayo and hiningahan po tayo ng ating Panginoon kaya po tayo nagkaroon ng buhay. Pangatlo, why we are so precious to God because we are restored again by Jesus. Okay? Kasi alam naman po natin, nangyayari in the book of Genesis, nagkasala po yung mga tao, and then nagkaroon po ng lamat yung relasyon natin sa ating Panginoon, na parang ang Diyos, kahit magbigay po siya ng kautusan, hindi po magawa po ng tao. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus, na-restored po tayo by the grace of God, nagkaroon ulit tayo ng panibagong relasyon sa pamamagitan po ng ating Panginoon. So dito makikita po natin mga kapatid na pwede nating i-share kung gaano po tayo kahalaga talaga sa Panginoon. Na we are broken kasi malayo tayo kay Lord, we are hopeless. Pero dahil sa ating Panginoong Yesus, we are restored again. Na-restore po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. So ninanais po natin na hindi lamang po tayo yung ma-restore ng Panginoon, kundi marami pa po. Meron po tayo mga kamag-anak, kaibigan, na kung saan ay nangangailangan po na makilala po yung ating Panginoon. And sabi po dito yung question po natin. Ayan. If we want more soul for God's wisdom, for God's kingdom, what we need to do? Kung nangangailangan po tayo ng mas marami pang kaluluwa sa kingdom ng ating Panginoon, ano po yung kailangan po nating gawin? Okay. So siyempre hindi po yan biglaan na bigla magkakaroon ng soul sa kingdom ng Panginoon. That's why meron po siyang mga disciple and tayo po, we are the followers of Jesus Christ. Kailangan gamitin po natin yung ating buhay, yung ating lakas para makapag ng kaluluwa sa harapan po ng ating Panginoon. And ang pinaka-first na kailangan po natin gawin, yan, makikita po natin po yan sa aklat po ng Lucas, from the book of Luke chapter 8 verse 4 to 8. Okay, unang-una, sabi po dito, we need to plant. Okay. Siguro naman po yung bawat isa po sa atin dito, yung ilan po sa atin naranasan na po natin magtanim. Okay, and kapag po tayo ay nagtatanim, nag-i-start po yan sa buto, the seeds na tinatanim po natin. And kapag yan po ay nailagay po natin ng maayos, pwede po yang tumubo ng maganda. Okay, sabi po dito sa verse 5 ng Lucas chapter 8, isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan, natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. So mamaya po natin titignan po yung last sentence po natin. But the point of this mga kapatid is in order na siya po ay makapag-gain ng kaluluwa
O kaya naman po, sabihin natin yung literal na pagtatanim para po siya ay umani, kailangan po muna po niya magtanim. So ang first things na ginawa po niya, siya po ay nagtanim. Okay? And tayo po, ang ginagawa po natin mga kapatid, para po tayo po ay makapag dala ng kaluluwa sa Panginoon, nagtatanim po muna po tayo. Okay, hindi agad-agad po yan, madadala po natin sa ating Panginoon. We need to plant. Kailangan natin maggasik ng pini sa mga tao na kung saan ay wala pa sa ating Panginoon. Sa papaanong paraan po? Ayan, sabi po dito sa next slide po natin. Ayan, how will you do it? Una, syempre, kailangan natin gamitin yung salita ng ating Panginoon. Okay, yung seeds po, diyan sa Luke is represent as God's word. Okay, kasi after po niyan, and-explain po yan ni Jesus para mas maintindihan ng mga disciples. Kasi that is one of the parable ni Jesus. Okay, yung mustard seed o kaya naman po yung farmers na nagtatanim. And inahalin tulad po yan, yung plant na po yan, yung seed na yan as a God's word. So ganon din po tayo. Para daw po makapagdala po tayo ng morsel for God's wisdom, for God's kingdom, kailangan tayo po ay nagtatanim. So kaya ang malaking tanong po sa atin dito mga kapatid, yan, tayo po ba ay nakapagtanim na sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay, kamag-anak po natin na wala pa sa ating Panginoon? Alam naman po natin kapag tayo po ay nakapagtanim, imposibleng hindi po yan tutubo. Okay? Pero siyempre sa pagtubong yon, doon po natin pag-uusapan yung second point po natin po mamaya. Okay, kasi most ng mga seeds, pag po yan ay kahit nga minsan di po natin isadyang itanim po yan kahit mahulog lang po yan. Basta po ay tumama po yan sa lupa, tutubo po yan. So ganun din po sa atin. Kahit sino pong tao, pwede po nating share ng words of God. Pwede nating mataniman ng salita ng ating Panginoon. And makikita natin paano po ito magbubunga kapag po ito ay kung tayo ay gagamitin ng ating Panginoon. Okay? So sabi po dito, siyempre use God's word sa papaanong paraan through evangelism. So I think yung lahat po tayo dito ay naranasan na po natin mag-evangelism. Ako po personally po, nung ako po ay kabataan pa lang po sa Liliw, lagi po ako nasama sa pag-evangelism. Kasi po ako po ay bunga ng evangelism. Merong nagbabahay-bahay po sa amin. Una pong nakausap po nila ng elders po ng Liliw yung aking mga magulang. And then bago po ako sumunod. So sobrang halaga po sa akin yung evangelism para makapag-share ng words of God, makapagtanim. Kasi po, through this po, ay isa rin po ako sa naging bungal po ng evangelism na ginagawa po ng mga tagapangaral ng ating Panginoon. Okay, so pwede rin po natin po yan gawin. Dito po, ginagawa rin po namin po yan, evangelism. Bagamat ang Olonga po ay medyo sobrang city na po siya. Sobrang busy po ng mga tao po dito. Last time, tinry po namin po yan. At ito po kasing location po ng 28th Church ay halos walking distance po sa palengke. Kaya sabi namin, very great opportunity na mas makapag-share ng salita ng Diyos. That's why ang ginagawa po namin po minsan ay nagkakaroon kami ng gawain malapit sa palengke, kumakanta po kami po diyan, nagbibigay kami ng mga tracts, and then nagbibigay kami ng mga simpleng foods para sa mga dumadaan. So in a way ng evangelism, and syempre yung tinatawag nating crusade. Nung ako po ay nasa Liliw pa, madalas ginagawa po namin po yung pagkukrusade sa barangay, lalo po sa mga liblib na lugar, very effective po yung crusade. At nakakatuwa kasi po sa pamamagitan po niyan ay marami po tayong nadadala doon sa ating Panginoon. So ang point lang po dito mga kapatid, kapag po tayo ay nagtanim sa tao, kailangan susundan po natin po yan. So hindi pwedeng nagtanim ka lang tapos enough na po yun. So when we use God's word, kailangan mayroon po tayong next na action na gagawin para mas madala po natin po sila sa harapan po ng ating Panginoon. So ilan lang po yan. Alam ko po dahil medyo iba na po yung panahon po natin po ngayon. Minsan meron na po tayong iba't ibang way ng approach, iba't ibang technique kung paano po natin madadala sila sa ating Panginoon. Like in our time, social media na po tayo. May mga ilang po tayong kapatid na nagla-live by sharing the words of God. Nagsishare po ng mga ilang motivation na kung titingnan natin, mas okay din po yun kasi mas mabilis po na tayo makakakonect sa mga tao.
Okay? Kaya kami po dito sa 20th, hindi po namin tinatagal po yung online na ano po namin, service po namin. Kasi po may mga may mga nakikinig po sa amin, nanonood, kahit po sa ibang lugar po, ibang bansa, ay na-approach po natin po sila. Okay, natataniman po natin sila ng salita ng ating Panginoon. Okay, so that is the first point na nais pong ma-share po sa atin ng ating Panginoon. And pangalawa po, siyempre po after po natin magtanim, ano po yung kailangan po natin gawin? Yan. Sabi po dito, siyempre we need to protect. Kasi minsan nagtatanim lang po tayo pero hindi natin napoprotektahan. Ako po, nung bata pa po ako, mahilig po ako magtanim. Kaya lang, ang problema, yung mga tanim ko po, minsan, nabubulok, minsan kinakain ng mga aso, hindi na po protektahan. Kaya kung titingnan po natin, minsan kapag may mga nagtatanim po, nilalagyan po nila ng bakod. Okay? And syempre, tinatanim po nila po yan sa maayos na lupa. Pinag-aaralan po nilang mabuti saan po sila dapat magtanim. So, ganun din daw po tayo. After natin mataniman yung isang tao, kailangan po protektahan po natin. So, saan po natin sila po protektahan? Doon po sa unang verse po natin na binasa, doon sa verse 5, nagtanim po yung mga asik, kaya lang, ito po ay natapakan ng mga tao. Ayan, at tinuka ng mga ibon. And then dito sa verse, sa sunod po nating verse, sabi po dito, ayan, isang magsasaka pumunta sa bukid upang mag-asik. Sa kanyang pag-asik, may binhing nalaglag sa daan, natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. In verse 6, may binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo. Ngunit agad natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. Sa verse 7, may nalaglag naman sa may damuhang matinik at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Okay, pag tinignan po natin, halos yung mga seeds, nalaglag po sila or sabihin natin parang iniasik po sila, but ang nangyari po sa kanila ay halos lahat po sila hindi po tumubo ng maayos, hindi sila nagbunga. Kasi nga po, mayroon po silang kani-kanilang struggle na pinagdaanan. Yung iba po dyan, tinuka ng ibon. Yung iba po dyan ay tumubo sa madamo, matinik. And yung iba po dyan po ay napagtatapakan ng mga tao. So, meaning to say, ang pagtatanim po, pag pinag-aralan po natin mabuti, kailangan pinag-aaralan din po natin. Like for example, kung i-apply po natin yung location ng pag-share po natin ng Word of God. Okay, kung okay ba dito, o kaya naman ano yung dapat na mga technique na kailangan gawin. So, yun po yung point po dito. And pangalawa, syempre, ingatan po natin yung mga tinataniman po natin after po natin silang mataniman. Saan po natin sila iingatan o poprotektahan? Sabi po dito sa next slide po natin, yan, we need to protect them to the evildoers. Kasi minsan, nararanasan din naman po natin po ito kadalasan sa mga kapatiran po natin. Masyasaran po natin po sila ng Word of God, pero minsan makikita natin, patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan, pagbalik sa dati pong buhay po nila. Kasi minsan hindi nila maiwanan yung dati nilang pamumuhay. So hindi pala pwedeng pag nataniman natin sila, nadala natin sila kay Lord, nabautismuhan sila, okay na yon. So kailangan iingatan pa rin natin sila. Meron pa rin tayong responsibilidad na sila po ay gabayan. Okay? Kasi baka mamaya bumalik po sila dun sa dati nilang gawain. Pangalawa, dun sa suffering. Kailangan i-inform po natin po sila na bilang mga Kristiyano, hindi naman tayo excuse sa mga pagsubok. Kaya ako po kasi po dati po nung bago pa lang po ako sa church po, parang ang mindset ko kapag tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas, parang para sa akin okay na lahat, wala nang problema, wala nang pagsubok. Pero the good things ay na-inform po ako ng tagapangaral po namin dahil nakikinig din po ako lagi ng mga message na hindi po tayo excuse sa mga pagsubok. So the more na ikaw ay lumalapit kay Lord, the more na mas maraming suffering, pagsubok na pwede tayong pagdaanan. Kagaya ng nangyari kay Job at sa mga ilang lingkod ng ating Panginoon. And syempre, protektahan din po natin po sila sa mga worldly things. Kaya na dahil na kay Lord na sila, kailangan hindi na sila makiayon sa takbo ng mundong ito. Nawala na yung dati nilang pamumuhay, wala na yung dati nilang pagkatao at sila po ay bago na sa harapan ng ating Panginoon. And panglima, pang-apat dun sa treasures. Okay, wala pong masama po diyan.
Pero siyempre, kailangan mapaintindi po natin po sa kanila na ang focus na po natin, priority na po natin, walang iba kundi yung ating Panginoon. Na we need to seek God first rather than anything. Okay, and panglima, siyempre, dun sa last. Okay, mga hindi magagandang bagay na kung saan ay pwedeng maghatak po ulit po sa kanila para po sila po ay mawala po ulit doon sa kingdom ng ating Panginoon. So, yun po yung mga dapat po natin pong protektahan po doon. And then, how to protect them, syempre, mga kapatid, kapag po tayo ay nagtanim sa ating kapwa, sabi po dito, we need to always pray for them. Okay? Pag-pray po natin po sila palagi. Kung nag-i-start po tayo na mangaral po sa lugar na kinatatayuan po natin, or meron po tayong specific na barangay na ini-start po natin ng evangelism or way ng pag-share po ng Word of God, kailangan pinagpe-pray din po natin po sila every day po. Okay, every day, every night, pinagpe-pray po natin po sila. Pangalawa, we need to remind them. Palagi po natin silang i-remind. Kung bago po yan, i-remind po natin po sila every Sunday, attend po sila. Okay, dito po sa 28 po, meron po kaming outreach church. Ito po yung Kalaklan Church. Okay, well actually, doon po talaga po ako naka-assign. But the problem is wala po kasi kaming church building. Kaya ang nangyayari po, yung mga kapatiran po natin sa Kalaklan every Sunday, dito po sila nag-church po sa 20th. Okay, so every Sunday po yan, every Saturday, kapag nagbi-visitation po ako, palagi ko po silang nare-remind. Okay, especially po yung mga bago kasi po ang bago po ngayon po sa Kalaklan mga kabataan. So I always remind them na oy meron tayong church service every Sunday, meron tayong mga midweek service every Wednesday, mga Bible study. So kumbaga ang ginagawa ko po kahit po medyo matatagal na po sila at may mga bago po dahil ang Kalaklan Church po yan para po yung ano eh. Sabi ko nga po para po siyang ano eh Little Tondo. Kasi po halos magkakadikit po sila ng bahay. Maraming bata, maraming mga bisyo po doon. So bahay-bahay, pinupuntahan ko po yan para maakay ko po sila sa mga Bible study ko. So sa pamamagitan po no, napoprotektahan po natin po sila kasi may mga ganong environment na hindi magaganda na pwede po silang madala. Okay, and pangatlo, syempre, encourage them. Okay po. Kasi yung mga bago, medyo ano pa po yan eh. Sabi nga po, mga baby po yan. Pag tinaniman po natin, kumbaga, hindi pa po maugat po yan, madali pa po matanggal po yan. So, we need to encourage them na magpakalalim po sila, maging rooted po sila. Paanong paraan po natin sila encourage? Lagi po sila magbasa ng Bible, lagi po silang manalangin, and magkaroon po sila ng devotion time sa ating Panginoon. So, sa ganong way po, mahalaga po yun mga kapatid na mapaalala po natin po sa kanila para po sa ating Panginoon. And panguli, siyempre, how to protect them, we need to visit them. Okay, hindi lang po yung mga may sakit yung bibisitahin po natin, kundi dapat, siyempre, alam ko naman po, ginagawa na po natin mga kapatid. But to share sa mga tao na kailangan po nilang gawin is to visit them, maglaan po tayo ng at least isang araw every week para bisitahin po yung mga kapatid po natin. Lalo na po yung ano, yung kapag po may mga absent po sa church, hindi po nakakapunta. So, ano po natin po sila, yung bisitahin po natin po sila. Okay, ako po ang day po ng visitation ko po dito Saturday. Afternoon po 'yon kasi po sa Kalaklan po ang mga kapatiran po natin po doon laging busy pag po umaga. Kasi ang majority na work po nila nangingisda po sila po doon dahil malapit po sila sa ilog doon sa dagat. So nangingisda po sila. Okay, and madalas gabi na po sila nakakaway or hapon. Kaya madalas hapon ko po sila binibisita. So bisitahin po natin palagi yung mga kapatid po natin, lalo po yung mga bago, mga ano po natin, mga prospect po natin para ma-win po natin po sila lalo dun sa ating Panginoon. Okay, and kapag ginawa po natin po ito, sabi po dito, andun po yung tinatawag nating pag-harvest. Siyempre, pag nagtanim ka, inalagaan po natin po yan, aani po tayo. And siyempre, spiritually, pagdating po sa ating Panginoon, yung pag-harvest na yun, hindi po para po sa atin. Mag-harvest po tayo para po sa ating Panginoon. Kaya tignan po natin doon sa last verse po natin sa verse 8. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tagi-100. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig.
Okay, kung titingnan po natin yung tatlong seeds, okay, ang medyo problema po nila, hindi po sila natanim doon sa matabang lupa. Pero sabi ko nga po, sila po yung mga binhi na kung saan ay kailangan protektahan po natin. Kailangan alagaan po natin. Okay? Kasi sila po yung mabibilis pong matangay at mawala po sa Panginoon. While yung mga binhi na nalaglag sa matabang lupa, na mabilis sumibol, sila po yung talagang lumalago. Sama po yung ating Panginoon. Pero sabi ko nga po, despite of that, hindi pa rin po sila excuse sa mga pagsubok, sa mga discouragement. That's why, kailangan pa rin po natin silang alagaan sa harapan po ng ating Panginoon para maprotektahan po yung kanilang pananampalataya. Okay, so pag na-harvest naman po natin po yan, kapag na-secure na po natin yung kanilang pananampalataya, it is the time of celebration or rejoicing sa ating Panginoon. The angels rejoice when a sinners get saved, but the demons get angry each time a sinners comes to God. Okay, totoo po yan, ano? Ang goal po natin po dito, para kasi tayo nakikipag dito eh. Nakikipaglaban talaga kay Satan eh. Kasi si Satan, the more na tayo po ay nagiging masipag para makapagdala ng soul sa Panginoon, si Satan, gagawa siya ng paraan. So, kailangan protektahan po natin po sila and we make sure na sila po ay meron na pong matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Now, magre-rejoice po tayo, maggagalak po tayo kasi po meron po tayong nadala na kaluluwa sa ating Panginoon. At nagsa-celebrate po sila sa harapan po ng ating Panginoon. Ayan. Sabi po dito sa next po natin, our greatest gift that we can give to God is soul. Bukod po sa ating mga sarili na ginagamit po natin sa ating Panginoon, mga kapatid, yung lakas po natin, yung ating buong buhay, kinugugol po natin para kay Lord, ay one of the greatest gift na pwede nating mabigay kay Lord is makapagdala po ng kaluluwa po sa Kanya. Kaya sana yung challenge po sa atin this year ay wag po tayong papayag na wala po tayong madadalang kaluluwa sa ating Panginoon. Wag po tayong mapapayag na wala po tayong matataniman na kaluluwa sa harapan po ng ating Panginoon. So start planting, mag-start na po tayo magtanim, and then alagaan po natin, and darating yung time, aanihin din po natin yung mga tinatanim po natin para po sa ating Panginoon. Sabi po dito, sa mga last slide po natin, you and I can be a farmer of God so that the church will grow for God's kingdom. Okay, tayong lahat po na mga nandito, meron po tayo ditong 20 participants. Okay, alam ko, lahat po tayo dito, we are the leaders of the church. So sana magamit po natin yung buhay po natin as a farmer ng ating Panginoon, sa vineyards ng ating Panginoon, sa ubasan ng ating Panginoon, para na sa ganon, ay anihin din po natin, ay yung pag-aani na yun po ay for God's kingdom. So lahat naman po ng ginagawa po natin para po sa ikapupuri, ikararangal po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sana po yung bawat isa po sa atin ay magkaroon po tayo lalo ng pagnanais na makapagdala pa po ng kaluluwa sa harapan po ng ating Panginoon. Okay, ito po yung challenge po sa atin. Sabi po dito sa last po natin, yan, the challenge is, have you start planted? O have you start to plant? Nakapag-start na po ba tayo na makapagtanim, binhi sa ating mga tao na wala pa sa ating Panginoon? Because if not, start planting today. Okay, start na po natin na makapagtanim po ng kaluluwa para po sa kingdom ng ating Panginoon. So, yun po yung paalala, maikling sharing po sa atin ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. And pwede po tayo makapag-sharing po ngayon regarding po sa mga napag-usapan po natin on paano po natin ginagawa po yung pagtatanim ng salita ng ating Panginoon sa ating kapwa and paano po natin sila pinoprotektahan para maingatan po yung kanilang pananampalataya. So yun po yung nais po na i-share po sa atin ng ating Panginoon. And tayo pong lahat po ay sumantaling manalangin sa oras pong ito. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, opportunity, Lord God, na maibahagi po ang inyong salita sa bawat isa po sa amin to remind us, Lord God,
na ang bawat isa po sa amin ay maging tagapaggasik ng inyong salita, makapagtanim, maprotektahan, Lord God, at patuloy na makapagdala pa ng kaluluwa na wala pa sa inyo. Kaya Lord, maraming maraming salamat po. Ingatan niyo po ang inyong mga lingkod, patuloy pong gamitin sa pangangaral ng inyong mayamang salita. Salamat Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat mga kapatid at papuri po sa ating Panginoon. Amen. 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 Brother Sendo, mag-ibig ka naman. Sorry po, hindi po pala ako nakapag-open cam po. Buong message ko po, hindi ko po napindot. Pasensya na po. Father Armen. Ayun, Brother Joey. Tatlo kami dito. Dito may wifi. Dito may wifi, kaya dito nagulutugan. Kamusta mo ako sa mga kapatid sa Kalaklan, sa Santa Rita? Doon. Okay naman po, Pastor, yung Kalaklan tsaka po Santa Rita. Ang pastor po nila po doon ngayon si Pastor JP Mangas po. Nung nandyan ako, yung ano yung non-instrumental, no? Yung non-instrumental sa Kalaklan, gusto humingi na ng tulong sa atin na matulungan sila. Kasi nga medyo mahina na sila. At ang laki na kami ng property sa highway. Sa development. O hindi nila develop yun. Alam ni Pastor Armen Arca ng Samsung. Yung Samsung na anyway, kamusta si Ruth? Yan. Mga dating Ormoc, di ba? Si Ate Didit. Si Ate Tejano, yung asawa niya ay Gagliero na nasa US. Good morning po, Ate Ruth. Ano pangalan nito nga? Nagsalta. Anong name niya? Brother Don D. Targa, I guess. And that's what I guess. Yes po, Brother Don G. Targa po. But may may true name po is Edgardo Targa po. Okay. Yes po, Edgardo. I am so impressed that we have had the pag-awit mismo. Ayan, yung may chat pa kayo. Bigay ng mensahe ng Panginoon kita ng pag-awit. Masahin mo yung chat. Siguro may mag-awit na pinsan namin si Boy Santos. Bakit may tambal, hindi ka-awit? Silent po, may nagsasalita. We are excited to do that or exciting to do that. Now, as we may be able to do that one among the things is that we can provoke, we can invoke, we can educate the masses through gospel, not probably entering into the amendment of restituting name or what I may say, yung tinatawag nating highly educable o technical term, yung music na gospel music, maganda gamit sa street po yun. Amen. Everyone from the DNV or licensing? No, it's just the waterfront. Huh? It's just the waterfront. Waterfront? Yeah. Oh, that's Nicole. Yeah, you know, project is getting a heat stroke. Our project is having a heat stroke. Who? After you get heat stroke, you have to go to field. No, you don't. You know why? You're in good health. You don't have any high blood pressure.
Yeah, I'm not going to survive in the Philippines. You try. I want to not try. Huh? I'd rather not try. You try first because, you know, that's how you... I want to take my chances. I don't enjoy the heat. I just hated the You heat. know, nobody's gonna watch you here if you know, you Adin cannot watch you. I'd be stuck in the house all day. You get stuck here without nothing, without food, without nothing. You gotta learn how to clean clean the house now, or clean your dishes. You know. Okay. Hello, the speaker. Yung sa ating sa soul winning, siguro, pwede idagdag din natin sa soul winning. Hello. You don't try. You don't even try yet. Charles, can you on silent mode? Okay. Sa ating church sa evangelism, siguro dagdag natin just sa outline mo. Yung tinatawag natin when we share the gospel to someone, invite him, huwag mo agad sa church or dali mo muna kung tawagin all the time. baka doon ka muna maglalagay ng binhi. They call it nursery. Yung nursery na tinatanim ang binhi bago ilipat sa talagang lupa. Doon muna tinatanim. Para ma-cultivate siya bago ilipat siya sa bago siya ilagay sa church. O ilagay sa totoong lupa para doon siya lumaki o lumago. So siguro brother maski ang tawag nila ngayon diyan is cell group. May cell grouping muna silang ginagawa bago nila ito dalhin sa church. The same thing sa pagpa-plant. Kailangan mo na magtanim muna tayo ng binhi doon at dali muna natin o ilagay muna sa nursery. Naman tawag natin sa Tagalog niyan, na doon tayo nagpapalaki ng binhi. Pag medyo malaki-laki na siya, from 2 to 3 inches, saka lang natin nililipat yung halaman o mga tinanim natin na binhi. So, yun po siguro ang magandang idagdag natin doon sa kanyang tinalakay. Kasi sa panahong ito, kailangan na po natin yung ganun yung don't introduce first the church. Dali mo muna sila doon sa mga cell na sa maliliit na gathering. Kasi baka may magulat yun sa church meron kasing ibang mga unbeliever o yung mga bago pa lang, pag in-introduce mo sa church, nag-negative minsan ng iba. So, pero kapag siya ay naalagaan na doon sa nursery o sa cell, bago dinala sa church, mas maganda po siguro. Kaya karagdagan lang doon sa senior ni Don. Kasi ako, trainer ako sa Evangelism Explosion Okay, international. Meron akong certificate niyan. Kaya ang aking ngayon purpose is talaga magpapaseminar ako more about Evangelism Explosion in our churches kasi mahina tayo sa evangelism Our evangelism ay ganito. Our evangelism in our churches na nakikita ko, it's a program rather than a lifestyle. Okay? Nagiging programa lang. Evangelism tayo sa crusade. Meron tayong ganito. I don't think ganun ang church. Dapat ang church, everyone must know how to share. Maging lifestyle ito ng church. Dapat lahat na natuturuan mag-share. Di ba yung sinabi ni Cristo sa nabautismo natin? Ituro sa kanila lahat Pero diyan tayong mahina. Kaya ibang grupo malalakas dyan sa evangelism. So siguro yan ang idadagdag natin dyan sa ating lektura ngayon ni Pastor Don. Don, meron ka ring katapat dito, Don. Donisa nga lang. Thank you po. Thank you po sa sharing. May tanong po yata si Brother Rosendo. Nandiyan si Pastor. Nakapute ka. Brother Sendong, may sinasabi si Brother Sendong. Rosendo Bardemorilla. Nakamute. Nakamute po. Nakamute ka, Pastor Sendong Bardemorilla, nakamute. Ayan. Okay.
Okay. Sharing lang at good ideas ng ating mga sort of evangelism. For the meantime, at dito nga sa Bataan, sa Zambales no area, ay congested na tayo sa mga pastors dito at yung ating mga local churches ngayon. Kami nasa tribal communities kami. So yung good ideas no, na-share tinatawag na sa na nursery, that's the best thing to do na yung ministry natin ganun ay tama para hindi mabigla no, hindi mabigla yung mga nating mga ni-evangelize na wag kagad ito i-entry kagad sa church. Yan. So yung ayun nabanggit ngayon for follow up lang yung cell group at sa ating nakikita yung sa Bible house daily study mga ganyan upbringing na makita natin na paano sila may papakilala kay Jesus Christ ay naroon po ang ating makita na yung sa ating pong nursery, tama yun. So yun po ang ating ginagawa sa tribal community, lalo na doon na napaka-selan po ang ganito yung mga kulot, lalo yung mga kulot, kung paano know how to participate, know how to deal with this community sa kanilang kultura, sa kanilang Kulit yan. yun po. So yeah. Anong kulit yan? Yes. Sa maraming mga ether yan sa mga Zambales. Oo. Napaka-sensitive ng mga ito. More on sila talaga sa tinatawag nating materialism, feeding ministry, sa ating mga clothes. Talagang yun pa sinabi ng ating Panginoon na yung pong ako ba ay naging hubad, ako ba ay nauhaw, ako ba ay naging ibang bayan. So yung pong application natin sa chapter 25 ng Mateo, kung saan ay yung feeding ng lahat ng bagay niya, caring ay para sa ganun yung soul winning to bring from material to spiritual management, po yung spiritual ministry. Yun po, may share ko lang po yun. Okay, thank you very much po. Amen, amen. Yung ating Great Commission, yung go into all the world, yung sinabi doon, yung world doon, ay hindi naman bansa ang tinutukoy, no? Ma-share ko lang, ha? Ang sagot ng pantata etne. Yung etne, doon natin nakuha yung word na ethnic. Pagka sinabing go into all the world, ibig sabihin ethnic group. Kaya nga yung binabanggit ni Pastor Rosendo Barbimorilla na nasa tribe sila, ethnic group. Ang ethnic group, ano ba? Grupo ng mga estudyante, ethnic group yun Grupo na magbabalot, wala na ata nakikinig ng balot no. Basta ethnic group, ibig sabihin pag nakapunta tayo sa isang lugar, hindi ibig sabihin ay na-share na natin, kundi may mga ethnic group doon. Grupo ng mga nanay, ng labandera, ng palengkera, ng mga nagtatrabaho sa palengke, no? Ethnic group. Kaya nga, go into all the world, pantata etne, yung Greek na yun, no? Etne, doon natin nakuha yung ethnic. So lahat ng pwede nating lalapitan natin, no? Hindi ito nakapangaral sa isang ganun na okay na, hindi. Talaga we need to go down to their needs. Yung sinasabi ni kapatid na Rosendo diyan sa bundok na yan, meron tinatawag yang madre na may 45. No? Hindi na makapasok yung ibang Christian church para mangaral kasi mayroon nga mga mother na naka-45 na pagka pumasok, oy, teritoryo ko ito. Huwag yung pasukin na ito. Yan. May mga ganun pa na nagiging problema tayo sa mga nangangaral na pagka malaki sila, gusto nila kanila lang. Dala mo ng tampon. So, pinakilang aralin niya, sabi nga ni Pastor Rosendo kanina, yung ethnic group na yon, no? Minsan nga, kinakailangan nila magpalit. Kung ano yung apelyido ni kapatid na Rosendo, yun na rin ang apelyido nila. Kung sino nagdadala ng pagkain, nagbibigay sa kanila, ang kanilang loyalty, nando sa nagdadala. Tama naman na may gratitude sila at maganda nga ito kung ating mailalagay ng tama. Nung kami ay nag-mission sa sa mga Muslim, nandito yung Badyaw, yung pinakamababang uri naman to ng mga Muslim tribes ng grupo. May lumapit sa akin, bata siguro mga 12, 13 years old na lalaki. Sabi niya, gusto ko pong makilala ang ating Panginoon. At the same time, gusto niya mag-aral sa Bible School. And maraming mga taong napapalapit sa Panginoon gawa ng ginagawa nating kabutihan. Hindi nga kami nangangaral doon Sinasabi lang namin, mabuti ang Panginoon. Yun lang.
tapos tutulungan namin. Ganun, nagdadala kami namin. Kahit yan sa, sa White Rock, yan sa may, sa Subic. Yan. Yung gilid na Subic, kaya may paderid yun na extended hanggang sa tubig, sa dagat. Kasi sa kabila nun, may ethnic group. May mga Muslim doon. May mga dental medical mission kami roon. Mythical creature? Is that bull crap? I think so. Yo, Charles. Yeah. You're saying something? You're saying something? No. I'm just answering my son. Well, if you want to say something, you can do so. You can butt in. Okay. Yeah, I just mentioned. Okay. I will keep my. I will. Do you have? Where are you from? Are you in LA, Chicago? No, Washington. Washington. How's the weather there? It's raining right now. Oh, great. Hey, you want to say something about our evangelism? Or maybe there are two kinds observing. Yeah, okay. I'm observing. If I can have something to share, I will. Okay, that's great. Hey, don't forget, when God says that we are being sent, like Pastor Armel Arca or Robert Daliti, Tiope, or Robert Puntinares, there are two kinds. The one who being sent and the one sender. Maybe you can send us, or maybe we can send you. But nonetheless, we hope we can help the group by sending pastors like us to do the work. Now, sometimes we are part of the body, and those who can walk will walk. Those who can speak will speak. But we need, like here, Pastor Robert, the Galaxy A14 is so generous that we can use his Wi-Fi right now. So that's why Samsung SM, which is Pastor Armel Arca, is right here because Pastor Robert Leope, Galaxy A14 is letting us use his Wi-Fi. Okay, I think my speech is too long. Anyone wants to share their thoughts? Pastor Monching is really good. Additional. I think one of the best evangelism method or approach today, yung tinatawag natin friendship evangelism. Okay? Yeah. Develop your friendship to your mag-target ka na potential na tao sa iyong neighbors. Okay? Na potential na pwede mo madala kay Lord. Pero first you have to develop friendship. Kasi importante yung relasyon muna. Kasi ang hirap magdala ngayon, una kapag hindi ka rin kilala. Social friendship. Sabi mo, bayad mo sa church, sino ka ba? Bako yan, saan mo pa ako dalhin? Diba? So, pero kapag may sa tao, na-develop mo na yung relasyon sa tao. Kami nakitang 12 years old. No? Madali na ma-convert pag na-develop na natin. Pangalawa, hindi lang friendship Share what you have. Sharing. Alam mo magandang approach ngayon kapag neighbor mo hindi mo kakilala, magluto ka ng maraming ulam, bigay mo sa neighbor mo. Para lang ma-reach out mo siya or invite your neighbor for a dinner. Di ba? Maganda yung mga ganong tipo na approach ngayon. Para madala natin ang ating mga kapitbahay. Share what you have. Okay? Yan lang po. Yeah. And another thing, you do not need to thoroughly master doctrine. Introduce Christ to live into your life. By giving that concept, we are starting the connection of evangelism. That's one among the things that I may be able to say. Yeah, that's true. That's true. When last August, I was in Cambodia and our driver is Cambodian citizen. And we have a long talk because he was driving the van and I was sitting beside him. And the thing, when I shared to him, I told him, hey, what do you think your religion is? Are you a Buddhist? And he says that he was a Buddhist before. And right now,
he don't have any religion, or I told him, hey, do you have Bible? I can give you one. Or maybe if you see each other again, I would ask someone to give you Bible, or find someone who can give you Bible. And I told him, you know what? I just learned who Jesus is by praying. Before, my grandma told me to pray and read the Bible. But if you don't have Bible, you can start right now. Pray, ask God. The part, he is a person that really relates to our needs. And I don't need to say the five, what do you call that? Yung 5 step to salvation. I just told him, hey, you need to pray. He told me, because do you have friends like Christian? And he told me, he said, yes. They try to go to these people. I don't need to say, hey, you need to be baptized. I told him, well, we need to be baptized. That's one thing. But because he was driving and I was sitting beside him, I just told him, hey, you need to know Christ. Pray, ask him to go inside you, because he's God. He can teach you what he wants you to do. So techniques is not that, I mean, yeah, techniques will help, but it's not the real thing. We need to draw them to Christ and ask them to pray and ask them, let God lead them to the way. Yes. And God is not that hard to find. Yes. So techniques is good, but we need Christ. Sabi nga ni Kuya Monching, lifestyle. Another thing. I was sitting in San Francisco. I was sitting with the the people who don't have house, like ang tawag doon, yung mga tao na walang bahay, nakalimutan pa. Ang babaho ng mga yan. At meron silang priority pagka huming campus, talagang sasakay sila. And I was sitting beside itong homeless. Sabi niya, meron akong kausap na parang sinari doon sa lugar ng Batis, American, or teacher of the school or something like that. And we were talking and we were sharing, and the homeless asked me something, and I told him, the thing is, you need to know Christ. That's all. Ang dami. Mga experience. Minsan dapat makita, natutuwa sila na makita tayo. Meron akong isang may mga drug addict na gustong rehabilitate. Nasa San Francisco din ito. Pinuntahan namin, and people were listening to me as I preach, no, kahit balok-balok to English, but they were sitting there. And ito yung mga rehabilitate na addicts, sabi, I was a follower of Jesus. At sasabihin mo lang, continue following. Ganun lang. We don't need to have, techniques is good, but we need Christ. Yun lang po. Yung sinabi ni Kuya Monching kanina na kinakailangan talagang lifestyle. Si Kuya Monching, meron niyang pit-pit, napakagandang lecture. Kinakalat-kat ko yan sa PCU, sa Philippine Christian University sa TAP, sa mga school, sa UP. Magkakasama kami. Kasi sa kanya lang din ako natuto ng evangelism. No? Masasabi kong mentor ko yan kasi kami mga bata noon, medyo ahit sila ng konti lang naman. Ayun. Pero pagdating sa kapogian, mas pogi ako riyan. Mukhang bata ako sa ngayon eh. Ate Nora Tagle, yung taga-Pasig po, pwede nating pasyalan yan. Hindi ko alam kung friend po tayo sa Facebook kasi naglagay si Ate Nora Tagle na may kamukha na nga ako, tapos namatay na nga lang. So, hindi pa po ako inuukod ngayon. Although may uukod naman tayo lahat sa katawan. No, yung taga-Pasig po na mag-anak ng husband nyo, ay kung makukuha po yung number or paano pa pupuntahan kasi na-stroke daw no? Pwede ko pong pasyalan yun. Nga lang, pagpe-pray nyo ako kasi nakamotor na. Hirap naman. Meron po siya. Meron po siya Facebook. Yung Rosalia. Gusto po yan ng apak-apak device, yung health device. Apo. Ganito, kung masesend niyo po, paano yan? Tayo po ba mag-friend sa Facebook o sa Friendster? Wala na palang Friendster.
Ano pong pangalan? Sana maisulat nyo ngayon sa ating chat group para makopya ko po kung ano yung pangalan nyo sa Messenger at kung may send nyo po ito saan nyo ba send? Yung kanyang address sa Pasig, no? Ay pupuntahan ko po. What's that in here? Send to me. Chat po siya, chat. Okay. Pasenda lang po. Kasi dito, may pinsan po, husband ko sa Pasig. Di pa po Christian. Sana mabisita nyo. Na-stroke din po husband niya. Rosalie Granados Luna. Ayan. So kung may session niyo po yung ngayon, yung address, papuntahan ni Kuya Monching yan. Sige Monching, ano yan eh. Gusto pinupuntahan. Ayan, sige. Huwag ka kulang. Tama. Tuesday. Doon ako, Tuesday baka sa Project 7 ako matulog. Nandito ngayon ako sa Bulacan bago ako umuwi ng Batangas. Next Monday sa Muntalban tayo. Pwede rin. Tama. Muntalban, di ba? 17. Monday. Monday yon. 18, Tuesday. Sa gabi ng ating fellowship sa 17, nasa Kusada ako at magsasalita ako sa ating paninindigan sa radio station. Tapos di pala radio station na ngayon, Facebook na lang 'yon. Tapos ngayon, Tuesday, tayo pumunta para ang kahilingan ng ating kapatid na Nora Tagle ay magawa natin, no? Ano yan Macedonian call. No, hindi natin. Yun nga lang, mga kapatid, sa mga nandito po, no, ang karamihan nandito kasi ay mga minister, mga pastor. And we really need your help to support us to do the work, no? Merong sinesend at may sender. Those who are being sent and those who are being sender. Para bumababa kami sa bangin, kay Monching at mga pastor nandito, ministro, kinakailangan sa pagbaba namin sa bangin, merong kaming hawak na tali. Sa kabilang dulo ng tali, sa ibabaw, may naghahawak din. So, pressure applied to the hand of those who go down and the pressure who holds the rope upstairs, ang force applied doon ay equal. Kaya meron tinatawag tayong state of equilibrium. So, we really need people to help us to send. At those who are being sent and the sender should have equal force applied or sacrifice applied so that the state of equilibrium, ibig sabihin yung state of equilibrium para maging stable yung yung ginagawa natin. Kasi as you eat, we also eat. As you wear clothes, we also wear clothes. As you rub your head with your shampoo, we do so. Yun nga lang, minsan pagka-toothbrush na, minsan kulang na ng toothpaste, kaya medyo mas dilaw ang ipin namin kaysa inyo. Help us. So, yun na po. Sister Nora, isend nyo lang po yung exact address, tapos yung inyong Facebook, yung Messenger, para po madaling communication natin at mapuntahan. If you have cellphone number, it's better to have your cellphone number so we won't get lost. Yan. Or maybe yung nasa Pasig, makuha din natin para we could connect. Dito po ngayon, nandito ako sa North Cluster ng Church of Christ. Ibig sabihin, northern part ng Metro Manila. Ako po ay nag-iikot this week para i-promote po yung gawain ng mga kapastoran na gagawin sa October. Pero kasi meron tayong concert this coming May 24. So, niyo-unique natin ng konti kasi medyo maganda yung concert nun. Power Praise Band, saka Eastside Christian Church ang tutugtog po. Ang date ay May 24. That's Saturday. Sa Kusada. Sa ating home church. Oo. Medyo malaki pa yung nire-raise nating funds. And if you want to save some money para magawa nating maganda ang yung sa October, yung Pastor Appreciation Month ay magawa po natin. We really need all the help that we can get from the brethren. Ay punta ko po rito ay walang wala akong budget. I mean, hindi ako by faith ito. Wala. Buti nga nandito si Galaxy A14, si Pastor Robert Tiope. Hindi lang
Hindi lang, hindi lang wifi ang pinagagamit niya. Sponsor pa namin to. Board and lodging. Siya po ang nagpapakain sa amin ngayon. Robert. Okay. Yan. Mula sa ano to? Mula sa at nandito po siya sa Heroesville, Barangay Gaya-Gaya. Yan. SJDM, San Jose del Monte, Bulacan. Mga graduate din po ito ng ng Manila Bible Seminary. Yes. Help us para magawa natin yung Macedonian tour. Yun lang po, yun lang po. Pasok. Sino po gusto magsalita? Dahil yan. Si Pastor Robert. Where is Ador? Parang wala na si Brother Ador. Oh, where is daw si Ador? Joey, where is si Ador? Nakikinig, kaya lang may gagawin. Nandiyan pa si Kuya Ador, si Kuya Buds. No, nakikinig siya. Meron lang siyang need to attend. So naka-monitor siya sa atin. Okay. Emergency. I may add up to the discussion that we have is this technique. It is like playing basketball. You may be able to introduce the concept of religiosity through conversation, a simple conversation. You doesn't need to make it highly doctrinal. Introduce Christ by entering into a term like, it's better to be God-fearing than an atheist. He may ask us a question of what is an atheist, and you can simply advocate an educable discussion towards said topic and that in that concept. That is what we may refer to as pivoting or a pivot chord to discussion. Okay. Amen. Sabi nga doon sa na Bugs Bunny, different folks for different stroke for different stroke, no, but we need to have the basic, no, the basic. Kinakailangan natin basic, no. Nung si Brother Montipalcon ay graduate ng kanyang PhD diyan sa US pagdating niya sa Cruzada, I really need to meet him and ask him to put in one sentence, no, kung ano yung natutunan niya, what he learned from his doctoral, kung may mga dissertation pa ito, yung pag-aaral. At magaling nga si Doc Conrado Isles Montipalcon. Ang sabi niya sa akin, back to basic. Yun yung kanyang summary ng doctoral, yung kanyang PhD. Back to basic. What does it mean? Back to basic means let God rule our lives. Yeah. No, yun yung sinasabi ni Brother Robert, Pastor Robert. Kaya magaling mag-English yan, no? At medyo nahihirapan siya magsalita. Unang-una, magaling kumanta yan. Unang-una, na-stroke po at medyo off. Naka-recover na siya. Wala na siyang padding doon sa kanyang kamay na And praise the Lord. Ayan, na-stroke yan. No? Kasama ko. Kasama yan eh. Tama ba? Brother Almel? Kasama si Pastor Robert, di ba? Sa Putinares. Sa anong lugar yon? Saan ka ba nakatira, Robert? Right now, I'm residing at Caloocan. Sa Caloocan. Saan? Sa Caloocan? Caloocan, I forgot the name place. I'm so sorry about that. Camarin. Alca, I have met him in Gordon Heights. Yes. Gordon. Yes. Yeah, Gordon Heights po. Yeah. I can add up something. The one who was able to be a help on me on my conversion is Brother Ben Suleiman. One technique that he was able to read concept is Brother Ben Suleiman. Brother Ben Suleiman, yes. I was so highly impressed because he knew
a lot of things in the Bible, memory verse. And through that, it served as a pivot chord in the discussion that Mga evangelist ng in the conversion. Brother Ben Suleiman. That's all. Thank you. Nakabukas ka. Isasalita ka. Alam mo, isa sa mga magandang bagay pagdating natin sa langit, may lalapit kay kapatid na Robert Puntinares. Magpapasalamat. Tapos makikita niya, hoy, hindi kita ka-timeline na. Para kang apo ng kaibigan ko eh. Sasabihin nung bata, kaya po ako nagpapasalamat sa iyo. Pagdating sa langit sasabihin ng bata, kasi nasharean mo yung lolo ng lolo ko. At dahil doon, na-share sa buong angkan hanggang umabot sa amin. Salamat po kapatid na Robert dahil na-sharean mo siya. And si kapatid na Suleiman, mukhang ganun ang mangyayari. Pagdating natin sa langit, Brother Suleiman, salamat po at nakapag-share kayo ng napakagandang salita sa ating kapatid na Robert. At nakasama ko yan. Napakaganda ng boses, ang galing mag-piano. Although, na-stroke siya, pero yung pagkakaibigan, yung quality na pagkakaibigan at yung sharing namin ay napakaganda. Salamat po kapatid na Suleiman. At tinetest pa yan ni kapatid na Samsung. Ito yung the only guy na may salamin sa atin. Sinasabi niya na napakagaling nga ng taong yan, ni kapatid na Suleiman. Talagang evangelist, maraming sa unang verses, but ang lifestyle na. Dahil nag-aral ng maigi, ng banal na kasulatan, kahit saan mapunta, nangangaral. At ito nga ang mga bunga, si kapatid na Robert Puntinares at si kapatid na Samsung. Yan, yung naka-shade. I wear my sunglasses at day. Yan. Yan si Samsung. Gawin naman, Samsung. Mel, ikaw tinutuloy ko. Yan. Yan po ang isa sa mga natulungan ng kapatid na Suleiman. Ano? Ben Suleiman. Ben Suleiman. Kapatid Ben Suleiman. Yeah. So, patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Patuloy po tayong magsaulo ng kanyang verses. Gawin nating meditation of the heart. Ang meditation po ay hindi sa ulo, ha? It's more than sa ulo. Ang meditation of the heart ay ang meditation of the heart ay sa ulo mo na, inuulit-ulit mo pa, at kumbaga sa grace, pinipiga mo, kinakatas mo para lalo pa nating maintindihan. That is the intended meaning ng meditation. Yeah. So, yun. So, salamat sa buhay ni kapatid na Ben Suleiman at sana marami pa tayong Ben Suleiman na makita sa panahon natin. Hindi lang nagsasaulo ng verses, kundi nag-meditate pa. Okay. Pepe, ano? Kilala mo yun? Brother Robert, Pepe Mahilig? Yes, I remember. Diba? Pepe Mahilig. Hallelujah. Yeah. May mga tayo maalala. Lolo Checo Golo, Brother Mutapalco, and marami po. Si Ate Malu Gatdula, marami rin kakilala yan na magagaling na tagapangaral. Ate Malu, can you say something? Mga tagapangaral na nakatulong sa inyo kung bakit kayo hanggang ngayon ay nananatiling Kristiyano. Yan. Bakit si Ate Malu meron? Ate Malu, papasyal ako sa inyo, ha? Pangihinain ako. Yan, nasa Balayan, Batangas. Ayun. Si Ate Malu Gatdula. Meron akong concern. Ayan. Okay, may concern ako nilalagay sa puso ng Panginoon. Yung tinatawag na magkaroon tayo ng awareness. Siguro pwede natin umpisahan sa maliit na grupo muna. Na una-una magkaroon tayo ng prayer na sabay-sabay, synchronize kung tawagin ko. Pero before that, magkakaroon muna tayo ng fasting, synchronized din, then prayer. After ng prayer, siguro we can start na yung tinatawag na sinasabi ko na dapat nagkakaroon din tayo ng synchronized evangelism or praying for that place na magkaroon ng revival, or ng growth ang mga churches of Christ sa bawat sa metro. Maganda simula muna sa maliit, sa Metro Manila.
kung magagawa yung ganun. Kasi ngayon napakalakas ngayon ng gospel, ang gospel ngayon lumalakas sa mga Muslim countries, hindi sa mga Western countries. Pero meron din ngayon sa Europe. Nagbabalik loob ngayon ng mga European sa Panginoon. Lumalakas na naman. Yung pinuntahan ko sa Netherlands, lumuwa talaga ako nung pinuntahan ko yung church. Nakita ko pinakil sinundan ko Nung pumila ako, akala ko, okay itong church na to. Ayun pala, pagdating ko doon sa may pinto sinisingil ako, may ticket, may bayad. Ayun pala, hindi na church, museum lang. Nakalulungkot. Yung church, museum lang. hindi na worship place. So ganun ang nung panahon ng 19 naroon ako sa Europe 2000. So siguro ngayon nagkakaroon ng revival ngayon, lumalakas ang European churches at lalong-lalo na sa Gaza. Pinanonood ko ngayon yung sa nangyayari, mga report ng yung CBN, yung Gaza, meron isang araw nagkaroon ng 200 Muslim na convert sa Gaza. 200 in a day. Alam niyo nangyari kung bakit? Naging Muslim 200? Naging Christian. Naging yung mga Muslim 200 sila. Alam niyo nangyari? Lahat sila nagkaroon ng uniform dreams. Sabay sila na naginip. At sa panaginip nila, na-meet nila si Christ. Si Christ, walang alas silang na-meet. Si Christ ang na-meet nila. So, kaya mula noon, umalis na sila sa Muslim, naging Christian sila. Yung 200 na yun, sila ngayon ang ginagamit doon mismo sa Gaza. Yes. And also, I may add up. Yes. Ginagamit sila dilo. I may add up. Even Iran. Yeah, Iran. 1,000 was able to have conversion towards Christianity. Iran, number one. Yeah, 10,000 a day in Iran. Convert 10,000 a day in Iran. Nagiging Christian. Yes. Bumabalik na sila sa pagiging Persian. Ayun na nila sa bumabalik na sila sa pagiging Persian. Dahil si Cyrus the Great, ang namuno doon sa tinatawag nating Medo-Persian. Medes and Persia. Yung sinabi yung tinimbang ka ngunit kulang, nakita. Ngayong gabi, pumasok ngayon yung Medo-Persian. At nakita ng Persian, silang nagpalaya under the Cyrus the Great at nagpabalik sa mga Israelita. At gusto bumalik ng Iran ngayon na maging Persian sila. Persian plate. Ayaw na nila sa Muslim. Kaya, ang nakakatuwa nito, wala tayong ginagawa. Gumagawa ang Panginoon. Panginoon ang gumagawa. Yun, Panginoon ang gumagawa. Abay, mahiya naman tayo. No. Si Bossing na ang gumagawa, dapat may gawin tayo. When I was in Mapua, Institute of Technology, nag-aaral pa ako ng engineering doon, meron akong mga sinesharean at part ng ginagawa ko talaga, ito nga, si Monchi may kasalanan yan si Monchi wala naging trigger. Kahit at sino sinesharean ko, dumating to the point na may mga Muslim ako mga klase na kinakailangan ko sharean. Dahil ito sila Kuya Monchi at si mga kasama namin iba, tinuturuan talaga kaming mangaral at mag-ingat sa grupong ito kasi pwede kaming ala Abu Bakar. In the name of Allah. No. Ang sabi ko sa Panginoon, kahit sa panaginip, dalawin mo sila. Tapos nung kinabukasan, nagkakwentuhan kami uli. Sabi niya, sa kanyang panaginip daw, pero hindi niya maintindihan bakit meron daw kaldero na may kanin na ang puti-puti. Ang sabi ko naman sa Panginoon, salamat at pwede ka nga pala. Kahit sa panaginip, pwede tayong mangaral. Basta hilingin lang natin sa Panginoon, Lord, dalawin mo sila sa kanilang panaginip. At maraming mga mga Iranian, at mga nasa kung saan-saan, kahit ang mga Houthi, pwedeng pasukin sila ng Panginoon sa kanilang panaginip. Meron pa ako napanood Imam siya. Muslim priest. Naging Christian. Wala nag-share sa kanya ng gospel. Alam mo saan siya nangyari? Disgrasya. 30 minutes, declared dead siya. Pero na-encounter niya si Jesus Christ.
Doon sa kabilang buhay. Amazing. Pinabalik siya to share the truth. Hanapin mo, ang sabi niya sa akin, hanapin mo. Sino itong namatay 2 years ago na naging Christian, tapos ang galing, nangangaral. Marami ngayon, Muslim pastor. Ang dami, So, ang dami. Talaga. Kaya tayo mga Kristyano. Yeah. Sabi nga ngayon, sabi ng pinapanood ko, this 2025 is the year of tinatawag nating testing at celebration. Ibig sabihin, may Kristyano dadaan sa mga trials, pagsubok, suffering. Pero after that, this year din, sabi niya, is mararanasan ng buong mundo ang revival ng Christianity sa buong mundo. Sabi ng mga pinapanood po ngayon ng kanilang mga dinideclare. Yes. God is continually doing the work and we have to believe that. Yeah. Paalala ni Robert, we really need to do the work kasi sa banal na kasulatan may tanggalan ng kandelaryo. Oo. Yeah. Baka matanggalan tayo ng kandelaryo dahil hindi tayo nangangaral. Baka tanggalan tayo ng ilawan. Kaya nga, importante. Nakakaya naman tayo. Ano tayo? Mga nanguna tapos nangahuli, hindi umabot. Alam mo, pag hindi tayo mag-fellowship. Pag hindi tayo mangaral, mga pastor, eto, pinag-uusapan na namin ito ng mga leaders sa Manila. Baka ang church is surprise, magugulat lang tayo, may mga preacher na babae. Kasi yung mga lalaki, hindi nagpapagamit, ang gagamitin ni Lord yung mga babae. Well, sabi nga, pag hindi tayo nagsalita, di ba? Pati yung, sabi ni Cristo, yung mga bato nagsasalita. Yan, di ba? Yung may mga dila, baka yung sapatos natin, dahil may dila yun, bakit na lang magsalita? Saka ngayon, panahon ng pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Pag binasa mo yung Acts chapter 1, di ba? Yung sa mga huling araw, na ibubuhos ng Panginoon ng kanyang Espiritu sa lahat. Sila, sabi ron? They will prophesy. Yung salitang prophesy doon, your men and women. Babae, talaki, prophesy. Yung salitang prophesy dyan is hindi yung manghuhula, mangyayari sa buhay mo. Hindi ganon. Pag tinamo sa Greek niyan, it's more on preaching. So ngayon, mararanasan natin talaga pati babae nagpipreach. Ayaw man natin tanggapin sa ating kultura ng Church of Christ, mabubuksan na tayo dyan. One example is Sister Doya Tuyayag. Yeah. I remember in si Ted Roldan. In the conversion of her parents, even to baptize them. Sister Doya Tuyayag. No. Diba? Kaya now, okay? Mabuo. Actually, meron na, alam mo, naging issue sa akin yan about yung pastor preacher. Sabi ko kasi meron akong inattend na church, sinulungan. Dati silang born again, kay Eddie Villanueva. Umalis sila, meron silang hindi nagustuhan. Nagtayo sila magkakapatid, 5 sila. May mga business sila, printing silang lahat. So yung babae ron, ang preacher, so tumutulong lang ako kasi kaibigan ko isang kapatid, kailangan daw nila. So, alam mo naman, babae, hindi sa aking kultura, babae, hindi pwede ng araw. Pero nagulat ako. So, isang araw, talagang ang laki ng question sa akin yan. So, I pray, Lord, sabi ko, bigyan mo lang ako ng isang talata, Panginoon, na matatanggap ko na ito, okay na eh. Alam mo, pagbukas ko ng talata, talagang eksakto, 2 John, verse 1. Yung ikalawang sulat ni John, sabi, okay, galing ang sulat nito sa leader ng church para itong sa iyo, ma'am. Para sa iyo, ma'am, babaeng pinili at mga anak mo. Tingnan mo, yung ma'am dito, yung babae na pinili. Sa ibang tinignan ko no? Ito is kay ma'am, nakalagay dito sa introduction, leader ng church. Ang letter nito para sa iyo, ma'am. Sige. Dahil internet ito, Ching, Pastor Ching, kahit na si Pastor Ching ang aking nag-disciple sa akin, may mga bagay akong hindi pa rin tinatanggap. Kailanman hindi ako manganganak. If there's a Y, I'm a guy. If there's no Y, I'm not a guy. So, yung chromosomes, chromosome na XX, yung babae yun, yung Y, panlalaki.
Hindi ko sinasabi na wag nang mangaral ang mga babae. Pero sa 1 Timothy chapter 2, basa na lang tayo, no? Na verse 8, ito ang hinahanap ng Panginoon sa mga lalaki. Nananalangin at meron silang clean hands. Kaya kinakailangan tulungan natin ang mga lalaki na maging malalim sa Panginoon. Hayaan na natin ang leadership at ang at panalangin ay lumago sa mga lalaki. Kasi pagka hindi, magsasalita nga ang mga babae at yun ang ibang problema natin. Let's help our community. Ang community natin, ang Church of Christ, we uphold ang salita ng Panginoon at hayaan natin ang mga lalaki. Encourage natin sila na manalangin and to have a holy hand. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 8. Diretso ko lang. Tapos, sasabihin doon, ang mga babae hindi ko pinapayagan. Sandali. Ang mga lalaki nga hindi pinapayagan mga anak eh. Bakit maiingit ang mga babae na kung saan sinabi ng Panginoon, hindi ko ni Apostol Pablo, ng ating Panginoon, sa 1 Timothy chapter 2, verse 8. Hindi ko pinapayagan. Tapos sige lang. Kaya Jun. So, hindi nga pinapayagan ng Panginoon na tayo mga anak eh. So, walang discrimination dito. Di ba? Hindi tayo pinapayagan ng Panginoon na mga anak. Kanila na yung panganganak at ang pamamahala ibigay na sa mga lalaki. Isipin na lang natin, kung ang mga babae, na asawang babae, ay hindi susuporta sa mga asawang lalaki, anong klase pamilya meron noon? Kaya nga pagdating sa verse 12 ata, yung importante sa mga babae na mag-alaga ng anak.